Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz. At naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Hotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Elioquim. At si Elioquim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Aquim. Itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Jami. Kahapon po ng umaga ay may nagsabi po sa akin, Father, maalinsangan, mainit, baka pwedeng buksan ng aircon. Ay nakita ko nga naman, may mga nagpapaypay sa inyo, ako din naman ay pawis na pawis. Ay syempre naman, mahal namin kayo ni Father Seldon. Kaya napagdesisyon na namin na ang lahat po ng misa ng umaga ay buksan ng aircon. Abay nakita ko naman ngayon, walang nagpapaypay, pero nakakuyakok lahat. Kaya yan ay dagdag sa inyong sakripisyo. Baka naman makarinig kami na, Father, ang lamig naman sa umaga eh. Abay sala sa init at sala sa lamig. Baka ang pangatlong misa natin ay doon na tayo sa labas. Ano ho? Kaya kung kahapon, anong ang letter yung ating pinagnilayan? Nang ibig sabihin ay? Akala ko'y comforter eh. Talagang mga nakaganyan kayo ngayon ha? Yan ay dagdag sa sakripisyo, conversion. Ngayong araw na ito ay letter H. H is being able to see that there is light.
despite all the darkness. Meron daw pong isang binata na nagpapa-impress sa kanyang nililigawang dalaga. Kumbaga'y nagpapasikat. Ang sabi ng binata, alam mo ba, nagmula ako sa lahi ng mga gwapo. Nasa dugo namin ang pagiging gwapo. At kapag ako ang sinagot mo, tandaan mo ito, hindi man kita mabigyan ng magandang buhay, magandang lahi, ang kaya kong ibigay sa iyo. Pagkakayabang, ay tinanong dalaga, yung binata, mula ulo hanggang paa. At sinabi nung dalaga, pambihira, bakit hanggang dugo lamang, hindi umabot sa muka? Mga minamahal na mga kapatid, kadugo, kalahi, ano nga bang dugo ang nananalaytay sa atin? Ano ba ang pinagmulan natin? Tayo mga Pilipino, inilalarawan po natin ang pinagmulan natin mula sa mga kakayahan. Ang lahi namin matatapang. Ang lahi namin magagaling umawit, magagaling sumayaw. Ang lahi namin, abay kami sa Batangas din, ako po yung may din sa Batangas, ang lahi namin ay di mayayabang, maubos na ang lahat, wag lang ang yabang. Maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. O kaya naman, ang lahi ay pwedeng ilarawan mula sa mga sakit na tinataglay. Ang lahi namin ay lahi ng mga diabetes. Ang lahi namin ay lahi ng matataas ang kolesterol. Ang lahi namin ay lahi ng matataas ang uric acid. At madalas, ang ginagawang paglalarawan ay yung pisikal na katangian. At magyabang ka na kapag sinabi mo ang lahi namin ay mapuputi, lahi namin ay matatangkad, ang lahi namin ay matatangos ang ilong. At kapag sinabi mong ang lahi namin ay lahi na ng mga nagmula sa lahi ni Alden Richards o ni Catherine Bernardo, o edi #hello love goodbye ang lahi mo. Ngayon, tinan niyo ho ang katabi niyo. Sino ang kamukha niyan? O ayan na naman kayo. Sabi ko'y tinan, wag yung laitin. Mga kapatid, iba't iba ho ang maaring gawing paglalarawan sa lahing ating pinagmulan. Tama o mali? At ibinabahagi ko po sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat sa ikalawang araw, tuwing ikalawang araw ng Misa Aguinaldo, sa madaling araw, napapakinggan natin sa Ebanghelyo ni San Mateo ang talaan ng saling lahi ng ating Panginoon o yung tinatawag na the genealogy of Jesus Christ. Napakarami pong pangalang binanggit. Gusto ko nga po sanang bumaba ngayon at magtanong sa inyo. Kung meron po kayong natatandaang mga pangalan, maliban dun sa mga common na, di na pwedeng sabihin si Maria, si Jose, si Isaac, si Jacob, si Abraham. Sino po dito ang makapagbibigay ng 10 pangalan mula doon sa mga sinabi ko kanina? Taas ang kamay. May premyo. Wala? Napakaganda pa naman ng premyo. Hindi nyo na ho kailangang magmadali. I-reserve ko lagi kayo ng upuan. Doon sa katabi ko. Doon tabi kayo. Kung makakasagot kayo, sinong makakasagot ng 10? Wala. Abay, mahirap pong tandaan. Huwag ho kayong mag-alala. Nahirapan din naman ho ako pagbabasa. Ay, quits laang. Pero ano bang meron sa mga pangalan na ito? Kung susuriin po nating mabuti, kung aaralin natin, iisa-isahin, marami po sa mga pangalan na nabanggit sa talaan ng saling lahi ng family tree ng ating Panginoong Hesus, mga
may kasaysayan ng kasalanan. May mga kahinaan, mga aba, mga binabaliwala sa lipunan. Sa madaling sabi, hindi perfect ang family tree ng ating Panginoong Hesus. Pero gayon pa man, minarapat pa rin ng Diyos na maging bahagi ng angkan na ito sa pamamagitan ng pagyakap sa lahat ng kahinaan, kapintasan, kapangitan at kasalanan. Sa kabila ng lahat, minarapat ng Diyos na maging bahagi ng angkan na ito upang isakatuparan ang kanyang pagliligtas. Hindi ikinahiya ng Diyos na mapabilang sa mga hamak. Ginawa niya ito para palakasin ang mga mahihina, pagandahin ang mga may kapintasan, papanibaguhin ang mga nagkasala. Mga kapatid, ganito po ang wagas at dalisay na pagmamahal ng Diyos. Pinaging dapat niya kahit hindi ang karapat-dapat. At ito ang tandaan ninyo, Jesus entered our dysfunctional history to change it into a better, happy ending story. Better, happy ending story. Sa araw po na ito, pinagdinalayan natin ang ikalawang letra ng salitang Christmas. Kung yung letter C stands for conversion, ang letter H, kayo bagay may hula? Nahihiya pa kayo eh, wala namang ibang letter H. I hope! Sabihin nyo nga, hope! Ayan. Dahil habang may buhay, may... At habang may pag-asa, may... Bakit parang nalilito kayo? Ipinagbali-baliktad laang. Pag-asa, hope para sa ikalawang araw. Tunay at totoo po ang Panginoong Hesus ay simbolo ng pag-asa sa saling lahi na kanyang kinabibilangan. Pero hindi lamang po iyon. Siya rin ay naging simbolo ng pag-asa. Tanda ng pag-asa sa bawat isa sa atin, sapagkat tayong lahat, nung tayo'y binyagan, ay naging mga anak ng Diyos. Pinapakita lamang po nito sa atin na sa kabila ng masalimot na pinagmulan, sa kabila ng madilim na nakaraan, ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus ay nagsisilbing liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang pagdating po ni Kristo sa ating piling ay nagbibigay ng pag-asa na hindi natatapos ang lahat sa kapangitan, kung hindi sa kagandahan. Hindi natatapos ang lahat sa kahirapan, kundi sa kasaganahan. Hindi natatapos ang lahat sa kalungkutan, kung hindi sa tunay na kaligayahan. Mga kapatid, itong tatandaan ninyo. Hindi kailangang maging perpekto ang buhay natin para umusad ang plano ng Diyos. Ang pag-asa ay paniniwala na ang Diyos ay patuloy na gumagawa at kumikilos sa ating buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kaya nga palagi kong sinasabi, mawala na ang lahat, huwag lang ang pag-asa mo, kapatid. Ang pag-asa natin kay Jesus ang nagbibigay buhay sa atin, nagbibigay ng lakas upang magpatuloy, nagbibigay ng inspirasyon upang hindi sumuko. Dahil ang pag-asa ay nagtuturo sa atin na tumingin palagi na may positibong pananaw na sa kabila ng lahat ng mga nangyayari ngayon, may maganda pa rin at magkakaroon pa rin tayo ng magandang bukas. Hope tells us
that tomorrow will be better. Sabihin mo sa katabi mo, tomorrow will be better. Ngayon pong ikalawang araw ng simbang gabi, tanungin natin ang ating mga sarili. Saan nga ba ako nawawalan ng pag-asa ngayon? Sa pamilya ko? Sa trabaho ba? Sa love life ko? Sa pag-aaral ko? Sa sarili ko? Saan ako nawawalan ng pag-asa? At ito lang ang sasabihin at iiwanan ko sa iyo, kapatid ko. Huwag kang sumuko sa gitna ng kwento dahil hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Uulitin ko. Huwag kang sumuko sa gitna ng kwento. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Tomorrow will always be better. Amen. At gayon din, huwag kang susuko, kapatid ko, dahil pangalawang araw pa lamang ito. Natapos na natin ang letter C. Natapos na natin ang letter H. Bukas, letter. Kaya magsama-sama ulit tayo bukas. Walang liliban. Walang mag-e-extend ng tulog hanggang dito. At baulin natin ang aral na sa atin ngayon ay iniiwan. Hope is being able to see that there is light despite all the darkness. Amen.